Matanong ko lang kayo, sino nang nakadaan dito sa Daang Hari Road? Sa ngayon, napakaganda na ng Daang Hari Road. Maraming malls, gasolinahan, maraming establishments, maraming dumaraang mga sasakyan. Napakaganda na kasi ng kalsada eh. Halos 4 lanes na, 2 papunta, 2 pabalik. Dami na ring streetlights. Pero tatanungin ko kayo, noong early 2000s ba, noong kagagawa pa lang nito, nakadaan na ba kayo dyan? Kung oo, anong masasabi ninyo? Hi Sir Paul, Baro na lamang ang itawag nyo sa akin. Gusto ko sana magbahagi ng kwento. Sana mapili ninyo. Masasabi ko na ito na ang pinaka-mindfuck na naranasan kong karanasan. Pinaka nakakatakot, nakakakilabot, kakaiba, at the same time, nakakamangha. Mapapaisip ka talaga na, totoo kaya talaga sila? Well, simulan na po natin. Early 2000s po, nagtatrabaho po ako sa May Alabang. By the way, taga Cavite po ako, General Trias. Magkabayan nga po ata tayo Sir Paul eh. Nakita ko kasi sa Facebook, taga General Trias ka. Sana makita kita balang araw, makapagpa-picture man lang sa idol ko. Well anyway, heto na po ang karanasan ko. Noon nga po ay nagtatrabaho na ako sa Alabang at ang biyahe ko po noon. At swerte po, nakapag-ipon po ako noon, nakabili po ako ng motor. Yun po ang gamit ko sa araw-araw na pagpasok sa trabaho. Dati hirap na hirap po ako kasi umiikot pa po ako niyaan sa May Zapote, sa Las Piñas, sa Parañaque. Pero noong nalaman ko nga na kagagawa nga lang po ng Daang Hari, doon na po ako dumadaan. Napakalaking alwal, sobrang dali, sobrang bilis, walang traffic. Dati inaabot po ako ng 1 to 1.5 hour para lamang po makapunta sa trabaho pero mula nga po nang nagkaroon ng Daang Hari, more or less 30 to 45 minutes nasa bahay o nasa trabaho na po ako. Vice versa. Ngunit, ang problema po noon, marami pong aksidenteng nangyayari dyan, lalo pa noong bagong gawa. Kasi hindi pa naman po masyadong ayos yung kalsada noon eh. May mga parte na hindi pa po fully develop. Tapos may mga madidilim na parte. Ang masama pa nga po, may mga masasamang loob dyan. Hold-upper, mga kriminal, mga nagtatambang na mga sasakyan o di naman kaya motor. Sortihan na lang talaga. Ako naman po, hindi ako takot sa mga ganyan kasi ang pinaglalaban ko noon, marunong ako sa self-defense. Hindi naman sa pagmamayabang pero martial artist po ako. Bata pa lamang po ako sinanay na po ako ng tatay ko na martial artist din. At may mga experience na rin naman po ako ng suntukan at kung ano-ano pa. Ang yabang ko no? Pero alam niyo ba yung yabang ko na yan? Kinain ko. Isang gabi po noon Sir Paul, pauwi po ako. 10 PM po ang out ko sa office niyan. Ang siyasya ko noon kasi excited akong umuwi. Kasi birthday po ng anak ko kinabukasan. May dala akong laruan, cake, pasalubong din sa misis ko. Paniguradong hinihintay ako ng anak ko. By the way, noong mga panahon po na yun 7 years old. Hinihintay niya ang regalo ko sa kanya. Kasagsagan po ng biyahe ko sa Daang Hari. And as usual, wala po akong kasabayan. Bihirang-bihira po ang mga nakakasabay o nakakasalubong ko. Ganoon po kaliblib noon yung Daang Hari. Ang sarap magmaneho. Ang bilis nga ng takbo ko noon kasi gusto ko na talagang makauwi. Kabisado ko naman po yung mga daan na kailangang iwasan, yung mga lubak o di naman kaya yung mga hindi pa ayos na daan. Kaya walang problema para sa akin. Ngunit maya-maya Sir Paul, meron po ako nakitang isang motorista. Nakahinto po ito at nakababa sa kanyang motor. Parang sinusuri niya ito. Masasabi ko naman Sir Paul na may kaalaman po ako sa pagkukumpuni ng motor. At dahil good mood ako noon at sabi ko maaga pa naman, tulungan ko yung motorista. Pagbaba ko po, doon ko nalaman na isa pala itong babae. Miss,
Anong problema? Ay, sir, hindi ko po alam eh. Nasira po. Bigla na lang pong huminto. Nagtataka nga po ako kasi kabibili ko lang po nito noong nakaraang linggo. Suriin ko lang miss. Pamilyar po ako sa motor niya. Nagkaroon na rin po ako ng ganong klaseng motor eh. Maya-maya, nakita ko yung problema. Inayos ko kaagad ito. May tools naman po ako. Madali lang naman, pihit-pihit lang tsaka tusok-tusok. At pag-start ko, gumana. Naku, salamat. Walang problema sa motor mo, miss. May nakalas lang. Baka hindi masyadong higpitan pero okay na. Pa-check mo na lang din sa mga mekaniko. Pero wala ka na magiging problema dyan. Naku, salamat sir ha. Sige miss, mauna na ako. Nauna po ako sa kanya, Sir Paul. Tuwan-tuwa ako noon kasi nakatulong pa ako. Dire-diretso po ako noon. Nang malapit na po akong makalabas ng daang hari, maya-maya, napansin ko na may mga nakasunod sa aking mga motorsiklo. Mga nakasingle din po. Marami po sila, 5, 6, tapos yung iba may mga angkas pa po. Naisip ko noon baka magkakabarkada lang po na nagra-rides. Pero nagulat na lamang po ako nang unahan ako ng iba habang yung iba naman nagpunta sa mga gilid ko tapos yung iba sa likod ko. Sa madaling sabi, parang kino-corner po nila ako. At yung isa naman po, bigla pong naglabas ng baril. Tinutukan ako. Igilid mo! Igilid mo! Babarilin kita! Papatayin kita! Sige ka! Yun yung mga panahon na aakalain mo. Nananaginip ka. Pero marirealize mo na totoo ang lahat ng nangyayari. Ho-hold upin ako ng mga lalaki na yon. Agad akong napahinto noon. Tumabi kami sa gilid. Tinutukan ako ng baril ng lalaki. Mga nakamaskara at mga nakahelmet sila. Natakot ako noon para sa buhay ko syempre. Sabi ko na nga lang noon, kunin na nilang lahat sa akin. Motor, pera, wallet. Kahit na anong gamit ko, basta buhayin lang nila ako. Sinabi ko rin noon na may anak pa akong maliit. Buntis pa ang asawa ko. Napapikit na lamang ako noon. Tumatawa lang yung mga demonyo. Sayang-siya sila sa ginagawa nila sa akin. Pero maya-maya, nagulat na lamang ako sa mga nangyari. Isa-isang nagbagsakan yung mga lalaki. Tapos nakita ko na lang sa gilid na meron pong babaeng nakikipaglaban doon sa mga lalaki. Pinagsusuntok niya, pinagsisipa. Ang lakas niya at ang bilis niya. At hindi ako pwedeng magkamali. Siya yung babaeng tinulungan ko kani-kanina lamang, yung nasiraan ng motorsiklo. At habang binubugbog niya yung mga lalaki, nakita ko na parang namumula ang kanyang mga mata. Tapos para bang nagkaroon siya ng pangil. Yung mga lalaki walang nagawa sa galing makipaglaban ng babae. Isa-isa niya itong nilapitan tapos parang binulungan. Natulala ang mga ito. Pare-pare silang nagsasalita na, "Hindi na namin ito ulit gagawin. Hindi kita nakita. Hindi kita nakita. Hindi kita nakita." Hindi sila sabay-sabay, Sir Paul. Pero lahat, yan ang sinasabi nila. Samantala, lumapit sa akin yung babae na unti-unting bumabalik sa normal ang kulay ng kanyang mga mata. Nawala na ang pagkapula nito. Pagkatapos yung 2 pangil niya, nawala na rin po. "Ayos ka lang? Heto yung mga gamit mo. Mag-iingat ka dito, maraming mga masasamang loob dito." Sandali. Sino ka? Lalong... "Hindi mo na kailangan malaman. Umalis ka na." Pagkatapos noon, Sir Paul, umalis na rin po yung babae. Sumakay siya ng motor niya. Mabilis na nagpaharurot. Ako naman, mabilis din po akong sumakay ng motorsiklo ko matapos kong ayusin yung mga gamit ko. Habang yung mga lalaki naman, nakaupo lang po doon sa may kalsada, nakatulala. At paulit-ulit pa rin doon sa kanilang sinasabi. Para silang nahipnotismo na ewan. Basta, wala na akong pakialam. Harurot ako pa uwi sa bahay. Kagaya ng inaasahan, sinalubong ako ng mag-ina ko.
Pero Sir Paul, hindi ko po sinabi sa kanila. Pero Sir Paul, hindi ko muna sinabi sa kanila ang nangyari sa akin. Ayokong sirain ang mahalagang araw ng anak ko. Makalipas lang ilang araw saka ko sinabi sa misis ko. At ayun, nasermonan pa ako. Pero mula po noon, halos ilang taon din po kung hindi dumaan doon sa may daang hari. Doon po ako sa matao, sa maraming sasakyan na dumaraan, sa maliwanag. Okay nang mas matagalan. Ang importante, hindi ka makasabay ng mga masasamang nilalang. Maraming mga halangang kaluluwa ang hindi kayang lumaban ng patas. Hanggang ngayon, Sir Paul, ay napapaisip pa rin ako. Ano kayang klaseng tao yung babae na yon? Feeling ko kasi hindi siya aswang eh. Feeling ko, isa siyang vampira. Kayo, palagay nyo? Shoutout po sa mag-iina ko. Dito na lang po.